Ay nako, uwian na naman. O si Johans nagdadala na ng sasakyan. Kasi hindi na yan dito nakatira sa bahay. Lilipat na yan, maghahakot na ng gamit. So nung minsan, may yung nakuha naming Meksikano, si Francisco. Diyos ko, naka 4 days lang. Pero ina-expect talaga namin hindi tatagal. Kitang-kita na sa galaw eh. Hindi naman sa parang judgmental kami. Pero kita na talaga. Sa galaw pa lang. Talagang bawat lagay niya nung tube. Hawak sa sa pantalon. Lagi na uhubo. Tapos alam niyo yung kilos niya. Yung nagtuturo pa rin yung gumagalaw. Tapos siya nakatunga nga. Parang laging lutang. Sabi namin di talaga ito tatagal. So anong nangyari? Ayun na nga. Naka 4 days lang. So sumakit na naman ang ulo ko sinong duty. Dalawa yung mawawala namin ngayong last week of the month. Ito si Johans, saka si Dwight. Si Dwight wala na, hindi napapasok yun. So kailangan ng tao. Naghahanap na naman. Kaya minsan nag-random check ako nung mga nag-message sa akin sa page natin. So inisa-isa ko kasi hindi nga po makapag-open ng ng mga chat ninyo kasi mauubos yung oras ko dahil kagaya ngayon kaka-out lang, kakain, and then pagkakain papahinga, mamaya papasok na ulit, balik na ulit ako sa work. So yan, dito na kami, may hahakutin na si Joas kaya nakisakay lang ako. So talagang wala nang pahinga kapag nag-check pa ako ng mga messages ninyo kasi paulit-ulit yung tanong, nagawan ko na ng vlog, sasagutin ko na naman. So wala talagang tumatagal. Kaya nangyari, nag-random check ako nung mga messages ninyo. So may nakita ako na message nung ilang followers natin. Tapos nung sinagot ko naman, alanganin. Kasi hiring kami. Oo, kailangan namin ng tao. Na-explain ko na to. Ang problema po kasi doon sa iba, ang tamad magtiyagang panoorin yung ibang vlog natin. Na-explain ko na. So i-explain ko na naman. Kaya ayaw pinauulit-ulit. So, yun na nga, hindi tumagal. So, nag-random check ako doon sa inbox natin. Pagka-random check ko, may nakita akong mga ilang messages ng mga kababayan natin na explain ko sa kanila, yung iba, nung nalaman nila, nang tumuloy. So, may isa akong nabasa na sabi niya, Sir, may 11 months pa po ako, Sir Perds. Nagmamakaawa na siya. 11 months pa po yung aking working permit. Naka-apply na po ako ng open work permit, ng vulnerable open work permit. So, na-explain niya sa akin, na i-share niya sa akin yung buhay-buhay niya dito sa Canada, na since day 1 pa lang dumating siya, hindi siya na nakapagtrabaho dahil nga daw basta hindi na niya sa akin na-elaborate yung pangyayari. Parang hindi ko alam kung nagsara yung company niya o tinanggal siya or ganan. So, natapos yung kanyang 2 years working permit, actually 11 months na lang, parang useless, hindi niya nagamit. So nagkaroon daw siya ng depression. Ang ginangyari, umuwi siya ng Pilipinas, nagbakasyon siya. Tapos hindi ko alam kung ilang months siya sa Pilipinas parang naisipan niyang bumalik dahil valid pa naman yung working permit niya. So bumalik siya. Kababalik lang ata niya, hindi ko alam. So nakikitira ata siya sa tito niya sa Alberta. Tapos ito na, nagkausap nga kami ganan. So sabi ko nga sa kanya, kung napanood mo naman yung live ko nung mga nakaraan, sinabi ko nga diyan lahat ng detalye na kumbaga take your own risk kasi nga yung LMIA dito is alanganin. Ang sagot niya sa akin, Sir, ako po, willing po ako. Kahit po sabihin na yung LMIA hindi sigurado, paglabas po ng open work permit ko, pwede na po ako magtrabaho diyan. So kung hindi po lumabas yung LMIA, okay lang po, mag-iipon na lang po ako para may uwi ako sa Pilipinas, sa pamilya ko. So parang sabi ko, itong taong to, kung ganun yung kanyang desisyon, na willing siya kung laban o bawi na, kung matuloy o hindi, uuwi na siya ng Pilipinas, mag-iipon na lang daw siya. So sabi ko, pwede to. Sabi kong ganon. Kaya nga lang,
yun nga, sa dami ng pumupunta na dito, may mga Meksikano, may mga Indiano, dami na nagpapasa ng resume. Walang mapisil si boss, walang mapili. Ngayon, that time, nagtutulak ako ng baka. So pagtulak ako, nakakapag-headset ako, may tinawagan ko siya. Sabi ko, kung sakaling papuntahin kita dito, makakapunta ka. Kaya lang, ang sagot niya sa akin, medyo sabi, sir, okay lang po ba kung halimbawa at makaka-advance ako ng pang plane ticket dyan sa employer, sa boss? Sabi ko, naku sir, walang ganon. Hindi ka bibigyan kagad ng pamasahe papunta rito. Kailangan manghiram ka, dumiskarte ka. Wala ka bang credit card? Ay yung number na tinawagan ko sa kanya ay hindi pa sa kanya, sa tito niya. So as in parang walang-wala talaga siya, walang-walang kapera-pera. So sabi ko, ay magkaka-depression ka talaga kasi yung mga may trabaho nga dito at saka may mga bahay na hinuhulugan, nagkaka-depression. Ikaw pa kayang walang trabaho at walang pera, magkaka-depression ka talaga. So sabi ko, hindi Brad, kailangan gawa mo ng paraan yung pamasahe mo, yung plane ticket mo kung talagang willing ka makapunta dito. Ngayon sabi ko sa kanya, sige kakausapin ko si boss. If ever na willing na i-hire ka ni boss, papuntahin ka dito, makakapunta ka ba kagad? Magagawa mo ba ng paraan yung plane ticket mo papunta rito? Kasi hindi ka talaga niya mapapahiram ng pera. Pumunta ka dito, diskartehan mo. Pag na dito ka na, nag-i-start ka na, may sahod na naman kagad yon. Sabi kong gano'n sa kanya. Ngayon, kasi nga, dahil nga wala siyang number, nakikigamit lang siya ng number dun sa tito niya. So, as in, wala daw talaga. So, sabi ko, sige, tatawagan ko si boss. Ngayon, kakausapin ko. And then, sabihin ko sa kanya, patawagin kita sa kanya, kayo mag-usap. Then, yun nga, kinausap ko si boss, in-explain ko yung sitwasyon ng tao. Ang sabi sa akin kagad ni boss, Alberta, maraming trabaho dyan bakit wala siyang trabaho, ganan-ganan. So, to make the story short, sabi ko, boss, hingi ako ng permiso, ibibigay ko yung number mo sa kanya, kayo na mag-usap. Sabi kong ganon. Ngayon, bago ko siya pinatawag kay boss, inorient ko muna yung tao. Sabi ko, make it short. Make it short, wag mo nang pahabain. Sabihin mo na lang kasi tatanungin niyan kung may experience ka. Sabi ko, yabangin mo na. Malimit ko sinasabi to do sa mga kababayan natin na napunta dito, naghahanap dyan ng mga farm jobs. Pag tinanong kayo kung meron kayong farm experience, sabi ko nga, iyabangin nyo na. Sabihin nyo, meron po sa Pilipinas po, meron akong maliit na farm dun yung pamilya ko, may mga alagang maliliit na baka, mga konting baka, baboy, mga manok, ganon. Yabangin nyo na. So yun explain ko sa kanya. Pag tinanong ka, may experience ka ba? May experience naman po, kaya nga lang hindi talaga full time. Mga ganon, yabangin mo na. Then wag mo nang sabihin yung mga previous experience mo na hindi naman related dito sa ina-applyan mo. Wag mo nang banggitin kung saan ka mga bansa galing. Kung ano lang yung tanong, yun na lang yung sagutin mo. Wag mo nang ikwento yung mga bagay like depression. So ang nangyari, inorient ko na, sabi ko, just make it short. Sabi kong gano'n. Sabi mo na lang, willing kang magtrabaho, willing kang mag-start, willing kang i-take yung risk kahit walang LMIA. If ever, mag-iipon ka na lang and then you will go back home. Sabi kong gano'n. So, in-explain ko na maayos. Ngayon, pinatawag ko na, ito na. Hindi kami nagkausap ni boss kahapon kasi nga busy, may trabaho. Nung tinanong ko siya, sabi ko, anong update? Nagkausap na kayo? Shinare niya sa akin. Sabi ko, anong napag-usapan ninyo? Sabi niya, na-share daw niya yung buhay niya ganito. Nagbakasyon daw siya sa Pilipinas kasi nagka-depression siya dito. Sabi ko, bro, bakit kunento mo pa yung depression mo na umuwi ka ng Pilipinas? Tinatanong din daw siya kung bakit siya nawalan ng trabaho. Sabi ko, bro, sana hindi mo na lang sinabi na inalis ka. Dapat sinabi mo na lang, nag-close yung company, ganan. Hindi na naman yan mag-uusisa. Hindi na yan para halongkatin kung talagang nagsarado yung company nyo or tinanggal ka. Kasi red flag yun. Tsaka sana hindi mo na sinabi na nagbakasyon ka kasi nakakaranas ka ng depression, so nag-stay ka sa Pilipinas, saka ka bumalik. Kasi red flag yun, wala nang pakialam yung mga Canadian sa personal nating buhay, sa mga personal issues natin. Dapat ang ikwento mo na lang sa kanya kahit papano, may experience ka sa farm kasi may lupain naman kayo sa Pilipinas, and then dapat sinabi mo na lang na na willing kang mag-start right away kasi desperate ka na makahanap ng trabaho. Sana ganun na lang. So, nag-message siya sa akin, ito yung sabi nga niya sa akin, ito yung chat niya sa akin, sir, sorry, mukhang mali yung mga nasabi ko. So, nahingi siya ng second chance na ipakiusap ko pa rin na makapag-start dito kay boss. So, ang nangyari, lumipas yung yung magdamag, hindi ko muna kinausap si boss, and then ngayon, bumalik si boss, ipinakiusap ko. Sabi ko, bigyan ng chance yung tao na baka sakaling naman magwo-workout kasi ang dami nga na dito, ang gaganda ng mga pangako, hindi din naman tumagal. So talagang sabi ko, boss, why don't you give him a chance? Sabi kong ganon. Kasi kung talagang hindi naman yan tatagal at aalis, hindi umalis. Sabi kong ganon. So tinawagan ngayong araw na to, ayun, pinapapunta na siya bukas.
Ngayon kachat ko yung tao, ito yung mga sinabi niya sa akin. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay. Hindi ko po sasayangin yung chance na binigay niyo sa akin. Sabi ko, wag mo akong ipapahiya. Yan yung pag-usapan namin. Kasi nga, alam niyo po, maraming beses na akong napahiya dito. Pero dahil sa totoo lang, tulong din naman dito kasi sa totoo lang walang tumatagal eh. Yung to be honest with you guys, ilang beses ko na sinabi to sa vlog ko, nakasubaybay kayo, walang tumatagal kasi nga inaamin ko naman sa inyo, hindi tama, hindi maganda yung sistema dito, pero kahit papaano, makakabuhay ka naman ng pamilya. Ngayon, doon sa mga sabi ko nga, doon sa mga talagang walang mahanap na trabaho, pwede nyo tiyagain dito. Dahil kahit papaano, kung mag-open naman yung AgriFood Pilot, makaka-apply kayo ng PR dito. Dahil may pathway to PR to. At saka kahit papaano naman, makakasave kayo, mura yung bahay. Yun nga lang, titiisin nyo yung sistema dito. Hindi lang naman ito, maraming galing ditong mga taga-dairy farm nung mga nakaraan na naghahanap din ng LMIA na i-share nila sa akin yung experience nila. Na para sa akin mas matindi yung pinagdadaanan nila. Ganun naman kalimitan yung mga nasa farm na worker. Talagang may mga ganitong klaseng sistema, hindi bayad yung holiday, hindi bayad yung overtime, etc. etc. So, yung iba, after ma-PR, saka na lang nag-upgrade. Tiis-tiis lang muna. So ngayon, kabayan, naipakiusap na kita kay boss. Sa totoo lang, maraming beses na ako sumugal sa mga kababayan natin. Wala akong hinihingi ni Singko. At sa totoo lang po, aminin ko sa inyo, naiisip ko dahil nga yung kababayan natin na pupunta dito, wala din talaga. Parang manghihiram lang ng pamasahe papunta rito. So meaning to say, wala din siyang gamit. Dito kami, kanya-kanya kami ng lutuan. Kanya-kanya kami ng kawali, kanya-kanya kami ng kumbaga kasi dati nagka-issue na kami dito. Nung iisa lang yung gamit namin, may mga hindi naguhugas, so nagkanya-kanya na kami. So darating yun dito, walang gamit. So malamang ipagagamit ko din yung gamit ko. Tapos wala pa ding grocery yun, ako din nasasama. So ako po maabala. Kaya doon sa mga kababayan natin, wag niyo na pong itag doon sa mga wag niyo na po akong itag doon sa mga nagsasabi na sir, hindi ba kayo yung nai-issue na nagpapasa ng resume tas naniningil? Never ko pong ginawa yan. At totoo lang, lahat po ng tulong ko sa mga kababayan natin, ako pa po naabala. At totoo lang, kagaya ngayon, iniisip ko, pag dumating yun dito, intindihin ko, walang pera, walang pangalan nito, walang mga gamit. So, sinong sasama doon? Hindi na masasamahan to ng mga kasama kong Meksikano. So, walang ibang sasama doon, walang ibang aalalay doon. Hindi ka naman dito, hindi naman to dinadaanan ng mga bus o train. Kailangan talaga ng sasakyan. So, walang ibang aalalay doon sa kababayan natin kundi ako. So, tatanungin nyo na naman ako, bakit pa nagpapakabala ka ng mga ganyang bagay? Bakit di mo na lang isipin yung sarili mo? Sabi ko nga po sa inyo, maraming beses ko na sinabi sa inyo to. Gumawa ka ng mabuti, tumulong ka sa kapwa mo. The following day, the following week, the following month, may balik yang maganda. Si Lord na lang po ang nagbabalik niyan sa atin. Pero gumawa ka ng masama, the following day, the following week, walang babalik sa yung maganda. Maniwala po kayo sa akin, subok ko na. Kaya kahit pa ilang beses na akong parang gusto ko na sumuko na sumugal sa mga kababayan natin na gusto kong tulungan. Kasi mas ninanais ko pa na makita na ang mahir dito is Pilipino kaysa ibang lahi. Dahil alam niyo yung marami ako nakikita mga nagpo-post nga ng mga kababayan natin na until na walang trabaho, nahihirapan sa buhay nila dito sa Canada. So at least kahit papaano nakapagbigay tayo ng pag-asa doon sa kababayan natin. Kasi bago ko po siya kinausap, tinawagan, sinilip ko yung profile niya, pamilyado, may asawa, may anak. So naisip ko yung sarili ko ng mga panahong ganun din ako, hindi ako makapag-provide doon sa family ko. So inilalagay ko yung sitwasyon ko sa sitwasyon niya. So ngayon pinagkalooban tayo ni Lord na kahit pa paano nakakaluwag-luwag na naman. So ibalik natin doon sa taong mga nangangailangan. So dito na lang muna guys, in-update ko lang kayo. At abangan nyo sa mga susunod pang araw. Kasi para magiging farm area na to. Dahil may mga susunod pa na pangyayari dito na gusto kong ma-share sa inyo para may idea kayo. Dahil marami tayong mga followers yung nakaabang talaga sa mga nangyayari dito. Dahil yung iba gusto ng update. Dahil nga yung iba gusto nilang mag-apply dito, hindi nila alam kung ano yung sitwasyon. So ngayon, na-update ko sila. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit pa paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. Inaantay na tayo ni Peanut sa taas. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.